other's love song. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up this day, delighting the Lord for His goodness.
been searching, I've been wondering, where am I going? What am I doing in this world we live in? Fighting for survival, but still failing, meaning nothing in my everyday living. Some have so much, many have few. Do you know the way to make your dreams come true? Humbling yourself will give you the wisdom, the knowledge to have wealth, honor, and longevity. Where are all those kingdoms now? Where are all those dynasties now? Where are all those empires gone forever? But the kingdom of the Almighty lives on forever. Just submit yourself to Him as your King. And all the graces and all the blessings will pour on you like the rain. Where are all those kingdoms now? Where are all those dynasties now? Where are all those empires gone forever? But the kingdom of the Almighty lives on forever. Just submit yourself to Him as your King. And all the graces and all the blessings will pour on you like the rain. Good morning, Jesus! Holiday ngayon, no? Bukas pa? Yeah? Ay, oo nga. Mamaya pala yung solar eclipse. Anong oras kaya yun? Hindi alam. Hoy, wag mo na lalabas yung mga seniors. Magdidilim. Baka madapalang kayo. Ganon. O magdidilim. Pag may luma, saan ka na mahahanap ng film ngayon? Alam mo ba, malapit na nga mawala ang negative ng x-ray eh. Oo, ngayon, yung pinipicturean na lang. Pinipicturean na lang ngayon, pag in-x-ray ka ngayon, sa ipin Nung nakaraan kasi in-x-ray yung ipin ko, yung wala nang picturean mo na lang. Oo, pipicturean mo na lang ngayon. At saka, pag in-x-ray ka sa ipin ngayon, wala ka nang sinusuot na apron. Kasi wala na daw radiation. Tapos ganyan lang click, isang click lang. Tapos nandoon na yung mo, nasa laptop na agad. Kila Doc, Edwin. Oo, magagaling na ngayon.
Sige, pray tayo. Pray muna tayo. Lord, thank you, Lord, for this wonderful day na binigay mo po sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa lahat-lahat ng mga ine-enjoy po namin na good things coming from you. Thank you for letting us enjoy so many good things, Lord. Maraming salamat din po sa araw-araw na kami po ay palaging ginagabayan ninyo, iniingatan, kinakalinga. Salamat po, Lord, sa nagdaang linggo, punong-puno ng pagpapala. Salamat sa malakas na pangangatawan, Lord, sa good health. Salamat po, Lord, sa lahat-lahat. Hindi po maubos ang aming pasasalamat at hindi kayang sambitin ng salita. Ang pasasalamat po namin sa inyo sa lahat ng mga ibinibigay po ninyo sa amin. Lord, ngayong umaga, kayo ulit ang inaasahan namin na mangusap sa bawat isa, Lord. Speak, Lord, we are all listening. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you, Lord. Ang ating memory verse of the week, 2 Timothy 2:11. This is a faithful saying, for if we died with Him, we shall also live with Him. Sa Tagalog, totoo ang kasabihang ito. Kung tayo'y namatay na kasama si Hesukristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Ayan. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Alive na alive. Pagka-holiday, alive. Wala lang. Wala naman tayong holiday, di ba? Nakikiano lang tayo. Nakiki-holiday lang tayo. Pero wala naman tayong holiday. Yan. Good morning po sa lahat ng mga kapatiran po natin. Huy, mga kapatid, holiday ngayon. Nasaan kayo? Bukas pa. Kahit naman may mga pasok sila, nandyan sila lagi. Wala pa yung mga kapatiran natin, oh. Nasa holiday. Holiday state of mind. Good morning kay Sister Tess Mercado. Mabuti yung mga nasa Hong Kong, ano? At nasa ibang bansa. Good morning po kay Brother Joey Aksayan. Gandang umaga po sa inyo. Sister Arlene, good morning. Wala ka nung Sabado. Sister Arlene Bautista ng APG, ha? Nanap kita, wala ka. Pwede daw lumabas ang mga seniors para bumata. Wala niyo kung sino nagsabi. Hindi. Si Mickey Dudes. Ay, good morning po, Sister Lynn Lucky. Sila Sister Lynn, nakabakasyon. Alis na. Sister Lynn, alis ka na pala. Ulit. Doon na sila. Good morning din kay Maris. Maris De Castro. Maris, kamusta ka na? Morning. At sa lahat ng mga kapatiran po natin, ayan, glory to God. Sister Herminia Estabilio. Estabilio? Baka Estabilio, no? Ayan, good morning po, Sister Herminia Estabilio. Maayong buntag sa tanan, Sister Rita. Sister Rita ay nasa Jensen ulit. Hindi, nagkamali daw siya nang sabi. Mas mura nga doon. Ayan. Ang dami na ng mga kapatid natin. Pero hindi pa din. Wala pa din yung iba. Ano ba nangyayari pagka total eclipse? Huy, first time, parang hindi pa kayo nakakita niyan. Hindi nga, kasi 375 years bago umulit eh. Yes. 375.
Oo, oo. Sabi kasi, panoorin daw kasi may experience daw yan after 375 years pa ulit. Oo. O di ba? Kaya hindi ko na-experience kasi hindi pa, wala pa eh. Oo. So, mamaya po, ngayong araw na to mangyayari yan. Hindi ko alam eh. May oras ba? Hindi ah? Di ba iisa naman ang araw natin sa buong mundo? Kasi pagkagabi sa kanila, araw sa atin, pag araw gano'n. Pero, makikita daw natin dito sa Pilipinas ngayon. Mm-mm. Kaya nga sabi, wag daw lumabas ang mga seniors. Ha? Hindi, ibig niya sabihin wag lumabas, wag kayong gumala. Nasaan na yung gumagala? Kamusta si Mami Paz? Ngihina? Kulang sa gala. Kulang sa gala. Lalong manghihina ngayon yun. Dahil hindi makakagala. Basta, total eclipse ngayong araw na to. Total eclipse of the heart. Oo. Pamaya daw, turn around. Kasi may total eclipse. Kung ano-anong, di bale, bukas yan, tayo rin naman ang tumingin, tapos tayo rin mag-uusap kung ano nangyari. Oo, tama. Okay, mga kapatid. Thank you, Lord. Ang atin pong scripture for today is Romans 6:8-11. Now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over Him, for the death that He died to sin once for all. But the life that He lives to God. Likewise, sabi, you also reckoned yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Sa Tagalog, kung tayo'y namatay ng kasama si Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa kay Kristo Jesus. Yan, thank you, Lord. Alam niyo po, ang resurrection ay isa sa mga highlights of the year. Sabi nga, ikaw ba nagsabi no, Mr. Ernie, na dapat tuwing resurrection ay mas nagsasaya ka kaysa sa Pasko. Dapat mas doble yung yung kasiyahan. Sabi niya dun sa resurrection. Before resurrection, ang daming preparasyon. Especially tayo, di ba? Yung atin lang ng pagsushoot in preparation for the Holy Week, di ba? Tapos, ang pinaka-climax natin is the resurrection. Marami rin namang mga taong pagod pagdating sa ganyan. Especially sa mga churches, kasi isa yan sa mga highlights of the year. So, nagpe-prepare tayo to celebrate it. Pero ang nangyari, Lunes Santo, dami ka ng balak. Kung ang balak mo ay wala masyado sa spiritual, nagbabalak ka na kung saan ka magsuswimming. Sabi nga nung nakaraang ang totoong tao, nag-outing.
Ang sabi nila nung nakaraan. At pinatunayan naman po yan ng traffic. Oo, walang tao sa Metro Manila. Napakaluwag ng Metro Manila. Lahat ay nandun sa norte. Okay lang din po yun kasi minsanan lang mangyari. Ang nakakalungkot, nagbakasyon tayo ng Miyerkules, sinagad natin hanggang Linggo. Nakalimutan natin yung resurrection. Resurrection pero nasa beach. Resurrection nasa bakasyunan, di ba? So, sabi nung iba, yun na rin yung pagsa-celebrate namin ng resurrection. Paano? Habang lumalangoy, sabihin, Biba, ano? Di ba? Yun, nakakalungkot lang kasi nung Sunday na resurrection, walang masyadong tao sa churches. Kasi sinagad yung bakasyon. Oo. Kung ako nalulungkot sa ganon, mas nalulungkot ang Diyos. Kasi ang haba na nga nung bakasyon na binigay sa iyo eh. Tapos pati yung araw na para sa Kanya, ginamit pa din natin para sa bakasyon. Tapos, meron namang mga pumunta sa church nung Resurrection Day, puro pagod naman. Puro pagod naman talaga, di ba? So, parang ang Resurrection Sunday tuloy, na-celebrate natin na exhausted. Pagod na pagod tayo, tapos hindi ka hindi ka, mas lalo na, resurrection ngayon, ang saya-saya, di ba? Di ba, let us celebrate the goodness of the Lord. Meron pa rin namang natuwa ng Resurrection Day kasi inaabangan nila. Then comes Monday. Parang Christmas din yan. Pagkadating ng 26, baksak, pati yung spirito. Di ba? Ang temptation kasi, lagi, is to treat Easter or Resurrection Day as an ending. Para bang, tapos na, ang mahal na araw, wala na. Yun ang trato sa Resurrection Day. Diba? May egg hunting. Nakita na lahat ng mga eggs. Nakita na, nakain na rin. Diba? Tapos, sabihin nila, okay, Jesus is risen. Nanggaling na ako sa church. Ngayon, kinalunisan, back to normal life. Sabi nila. But alam nyo ba mga kapatid, there is nothing normal after Jesus. Hindi na po pwedeng maging regular day or business as usual after the resurrection. Kasi ang lahat ng bagay nagbago after the resurrection. Pati nga sa mga churches, ang hirap nga naman. After resurrection, ano na ngayon? Alam nyo ba mga kapatid that Easter is a revolution? When you say revolution, ito yung main point na nagpabago ng isang sitwasyon o nagpabago ng isang pangyayari. So, oo, Easter is a revolution. Kasi the day after Easter, wala nang same as usual. Lahat nagbago. Tayo. Kasi sa mga Kristiyano, ang Resurrection Day ay meaning nun sa atin is salvation. Di ba? After resurrection, bago na ang lahat. Napag-usapan natin yan nung nakaraan di ba? Meron ka ng new commitment, may new life ka na kasi. Lahat nagbago na doon. So, wala pong normal after the resurrection. Tsaka, wag po nating i-treat ang Easter as a time to pause, tapos mag-reflect ka dun sa mga katotohanan na maaring nakalimutan mo during the year. Hindi po lang yun time to pause and to reflect. Yes, maganda po yun, mga kapatid. Pero i-treat mo siya as the main point of our faith. Para hindi siya natatapos lamang ng Resurrection Day. Yun ang pinaka-main point. Ngayon sabi ng iba, ano na ngayon after the resurrection? Mga kapatid, after the resurrection, the tomb is still empty. Because He is risen. Ipamalita mo yun na empty pa rin ang tomb. O ano ngayon kung empty? Ay, Diyos ko!
Kung ikaw ay Kristiyano at sinabi mong, ano ngayon kung empty pa rin ang tomb, aba hindi mo naintindihan na ang pinaka-rejoicing mo dapat ay dahil empty yung tomb. Kung may laman yon, malungkot ka. Kasi bagsak ang foundation ng resurrection. But because siya ay empty, yun ang reason natin why we have to hope. Kasi empty ang tomb, walang laman. Marami po ang mga nagke-claim na I am the way. Kaya nga, di ba, ang daming mga relihiyon. Kasi maraming nagkiklaim talaga dyan. Pero, napag-aralan nga natin na lahat ng founder ng mga yon ay nandoon sa grave. Tanging tomb lamang ni Jesus Christ ang empty, mga kapatid. Ngayon, ito ay dapat ipag-rejoice, especially the Christians. Kasi, mga kapatid, rejoicing in salvation requires a saving interest. Anong ibig sabihin? Rejoicing in salvation requires being saved. Kaya, sino yung mga dapat na nagre-rejoice about resurrection? Hello! Sabi doon, rejoicing in your salvation requires a saving interest or being saved. So, sino ang dapat na nagre-rejoice sa resurrection? Dahil tayo ang niligtas. Pwede bang mag-rejoice ang taong hindi niligtas about resurrection? Wala nga sa kanya yung resurrection. Para rin yung taong may sakit. Magre-rejoice ang taong may sakit na yan pag nawala yung sakit niya. Yes, I am healed. So, ganun din yun sa salvation. So, dapat, Christians are supposed to be the happiest people on earth pagdating ng resurrection. Kasi nare-remind ka na ikaw ay niligtas ng Diyos. Pero may mga tao na hindi naiintindihan ang tungkol sa resurrection, kaya malungkot. Kasi hindi naintindihan. Gusto kong tawagin ngayon si Sister Beng. Alam niyo, may senior siya regarding dun sa resurrection. Ito ang isang dahilan din kung bakit resurrection na, matamlay ka pa. Resurrection na, simangot ka pa. Resurrection na, ano pa? Nalulungkot ka pa. Why that scowl in your face, mga kapatid? At ito, natuwa kasi ako dun sa sharing niya dun sa aming Oo, yung prayer after, yung everyday prayer, may senior siya dito. Pakinggan natin, Sister Beng. Okay. Praise God. Good morning po sa lahat. Thank you, Lord, sa opportunity. Kasi itong mga nakaraan nga. Teka, alisin ko lang yung bombs. Naggayo So, thank you. Naggayo si Shibangs. Nakita ko sa itsura ko eh. So, thank you, Lord. Good morning po sa lahat at napakaganda ng topic po tungkol sa ating resurrection. So, alam niyo po, na-share ko lang po kasi kung ano kasi yung word na natanggap ko ay lalo na kapag karoon ng rhema, hindi mo makakontain na hindi i-share. Kaya tong word ko po, nabasa ko lang po, ay dito taken from John 20, verse 14 ko po start. Sabi, then she turned around and saw Jesus standing there. But she did not know that it was Jesus. Woman, why are you crying? Jesus asked her. Who is it that you are looking for? She thought he was the gardener. So she said to him, If you took him away, sir, tell me where you have put him, and I will go and get him. Thank you, Lord. So, alam niyo po, itong scene na to is yung nasa tomb. Si Mary Magdalene. And then, siya po ay, syempre, the sorrow she felt na Jesus has died, dapat ay sa kanya, di ba Savior siya? Tapos nakita niya pa na sinaktan si Jesus, di ba? At matagal niyang nakasama, tapos namatay pa.
Tapos, nung pinupunta siya sa libingan, wala na doon ang katawan ni Kristo. So, pero ang heart niya is talagang she was in pain, she was hurting, and even disappointed. Siyempre, asahan mo na, di ba Savior si Jesus? Bakit siya namatay? Ganon. So, it was a painful experience for her. Kaya, nung dumating si Jesus sa kanya, tinanong siya, ba't ka umiiyak? Hindi niya nakilala si Jesus. Dahil sa sobrang sorrow niya at hirap ng damdamin niya, hindi niya nakilala na ang harap niya pala, kaharap niya na ay si Jesus. She was talagang emotionally, wala na siya sa Kaya nung makita niya si Jesus, hindi niya na-recognize. Akala niya gardener. Kaya sabi niya doon sa gardener, baka po tinago niyo po ang katawan niya. Kukunin ko po, sabihin niyo lang kung saan. So ganun ang ni Mary, pero nung paglingon niya ulit, na-recognize niya na si Jesus. Sabi niya, Rabboni, teacher. So, ganun din sa atin, no? Na tayong mga Kristiyano, tayong mga tao, minsan sa sobrang bigat ng dala-dala, sa sobrang maraming disappointments, hurts, minsan hindi mo nakikita si Lord in the midst sa araw-araw ng iyong buhay. Di ba? Pangako naman niya. He will never leave us or forsake us. Pero sometimes, di ba, kapag mabigat na yung problema, marami kang isipin, maraming mga sakit, ganyan, or utang, lahat, nagbibigay kabigatan sa atin. Hindi natin nakikita na ang Diyos, kasama natin lagi, na siya ay buhay. Kaya ang resurrection is not a time of tears, but of cheers. Why cheers? It's a time of celebration. Alam niyo, napakagaling kasi ni Lord. Sa akin, this is the greatest gift na binigay sa atin ni Lord na siya ay mamatay at na-resurrect siya. Why? Because Jesus conquered sin. He conquered sickness and He conquered death. Isipin nyo, mga kapatid, kung ang Panginoon hindi nabuhay na magmuli, oh my gosh, sigurado tayo din. Tuldok ng buhay natin. Pag namatay ka, tuldok na, yun na yun. Wala nang resurrection. Pero dahil nga, siya ay nabuhay na magmuli, we have that hope, a living hope that we will too be resurrected one day. When we die, we will be resurrected and we will be with the Lord. So, it is a great event itong resurrection for all Christians. This is sobrang blessing for us all. And then lahat ng mga sakit, dahil nga napagtagumpayan na ni Jesus, kasalanan, mapagtatagumpayan din. Kaya mga Kristiyano, hindi tali sa kasalanan. Dahil tayo mananagumpay, dahil ipinako na lahat sa krus ang ating mga kasalanan. Tayo ay, we have a resurrected life. We have a new life in Christ. Kaya, walang hindi pwedeng sabihin, hindi ko kaya. Hindi mo nga kaya, pero kaya ni Lord. And God is reigning in your heart. We are more than conquerors. Kaya this is the time, not for sorrow, not for tears, but for joy. Kaya lagi ko nga, natutuwa nga ako kay sister, isang worker natin, ayaw niya pala ipa-mention name niya. O kung gusto man niya. Kasi lagi ko siya nakikitang ngumingiti, pero sa kabila ng kanyang dinanas na chemo, and all, hindi mo siya makikitaan ng, lagi siya nakangiti. Sabi ko, buti pa to, siya, grabe yung kanyang dinadanas, pero lagi pa rin siya nakangiti. Ako, konting problema lang, simangot na, o naiinis na. So siya, nakikita ko lagi na lang siya nakangiti. Sabi ko, nakakaano naman to si Aida yun. Natutuwa po ako sa kanya. Sinabi na rin kasi baka parang patotoo siya sa akin na dapat tayo, mananagumpay na tayo dahil kay Kristo. Thank you, Lord. Amen. So, mga kapatid, sabi niya, this is not a time for tears, but for cheers. Huwag kang alis. So, dapat nagre-rejoice tayo, mga kapatid. Alam niyo, may kanta dito. Di ba, merong kantang, Mary, did you know? Di ba? Pero alam nyo, Mary knew.
Oo, alam niya, alam niya. Kaya alam niyo, kahit di niya maintindihan, meron pa rin siyang nakuwang reason to rejoice. Di ba yung my soul magnifies the Lord? Oo, yan yung nasa Luke 1:46-55. Dapat dito yung attitude po natin. Si Mary, hindi si Mary Magdalene, si Mary, Mary. Mother of Jesus. Sabi ko ba si Mary Magdalene? Mary. Oo, Mary lang, si Mary ito. So, magnify. Hindi, paano naman yung intro mo? Parang wala yata sa ano. Maganda ito mga kapatid kasi, sige mamaya, kantahin muna natin, explain ko sa inyo kung bakit. My soul magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. And my spirit rejoices, and my spirit rejoices in God, my Savior. My soul magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. And my spirit rejoices, and my spirit rejoices in God, my Savior. Ayan. Thank you, Lord. Alam niyo kung bakit po tayo dapat mag-rejoice? Si Mary po, Mother of Jesus yan nakapag-rejoice siya kahit di niya naintindihan yung nangyayari kasi alam niya. Hindi mo po pwedeng i-worship ang isang Diyos na hindi mo kilala. Hindi ka rin pwedeng makapag-worship kay Lord kung hindi mo siya pinagtitiwalaan. Imposible. Makakapag-worship ka lamang kapag mayroong kang pangunawa. Kaya, alam nyo ba na hindi po pwedeng hiwalay ang brain sa pag-worship kay Lord? Kasi, nakabase ang pag-worship mo sa nalalaman mo tungkol sa Diyos na wino-worship mo. Kaya, the brain is engaged in worship. Hindi po pwedeng ihiwalay. Ngayon, si Mary, naintindihan niya, pinaniwalaan niya, at pinagtiwalaan niya kung ano ang nangyayari sa kanya at mangyayari pa. At kung ano ang ipinangako sa kanya. Biro mo kung ikaw yon, kung ikaw yung nasa lugar niya, di ba? Pwede mo sabihing nag-hallucinate lang ako, hindi totoong may angel. Kasi biro mo, kadalagang tao mo, tas virgin ka pa, tas mabubuntis ka, tapos makapag-worship ka pa. Paano yun, mga kapatid, hindi ba? So, meron siyang pangunawa kung sino yung kumausap sa kanya. At meron siyang pagtitiwala dun sa kumausap sa kanya. Kaya kahit di niya maintindihan, nakapag-worship pa rin siya. Mga kapatid, true worship begins with the head. Akala lang nung iba hindi. True worship begins with the head. At yung nalalaman mo na yun, will turn your heart to God. At kapag ka tinurn ka na to God, nung knowledge na yon, magfo-flow na ngayon yung obedience mo. So kasama lahat yun. Kaya yung pagka meron pang kumantang, Mary, did you know? Kung buhay si Mary, sasabihin niya, yes, I know. Alam ko. Sabi niya, kaya nakapag-rejoice siya. So, what is life after resurrection? Rejoicing still. Amen. Because the tomb is still empty. Hanggang ngayon, wala pa ring laman. Ibig sabihin, yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay. Buhay na buhay, mga kapatid. Thank you, Lord. Bago tayo magpatuloy, bumati na muna tayo sa mga may birthday. Today is your birthday, brother. June. Sinong June? Parang ano ni Beng, June? Di maano. Di maano. Di maano. Happy birthday.
Brother Gani Huego. Ang bagal tari, eh. Oh. Bilisan mo daw, Jam. Brother Victor Sahul Jr. Ayan, nasa Australia. Sister Norma Miklat, happy birthday. Ng Chicago. Sister Princess Ankaya and Brother Miyu Ibayashi. And Sister Leah Montinola. Happy Ayan, birthday. happy birthday po. Extra special lang yung birthday kasi merong total eclipse. Happy birthday po sa inyo lahat. Happy birthday po mga kapatid. And now for some announcements. LSS, May 11 po sa Prime Power. Ayan, medyo ngayong taon na to, sunod-sunod yung ating mga LSS. So, May 11 sa Prime Power. Tapos sa May 18 naman sa Kuyapo. Iaano natin yung mga lugar na yan, mga kapatid ha, kung saan po gagawin. Pero kung meron po kayong mga kaibigan, kaanak, mahal sa buhay na hindi pa na-LSS, ayun, opo. Ano po mga kapatid, ang pwede pong mag-LSS ay yung nakaka-attend na ng prayer meetings, ha? Hindi po pwedeng first time dadalhin nyo tapos LSS agad. Hindi po niya maintindihan kung ano yung pag-uusapan doon. So, yung mga uma-attend na po ng prayer meeting, okay? Tapos, meron po tayong annual flu vaccine. 4 strains daw po ito. Ito ay kay Doc Mon po, no? 1,200 per person. Sa April 27, Saturday, dito po sa Comfy Parañaque. Ang deadline po of confirmation is on April 24 kasi i-reserve po yan sa inyo, mga kapatid. Pwede po kayong magsabi sa mga workers, kung sino po ang interesado. So that is on April 27. Thank you, Lord. Okay. Bilang pagpapatuloy po, mga kapatid, yung atin pong kanina, no, dapat nagre-rejoice na si Mary Magdalene kasi nakita na niya na walang laman yung Mary Magdalene. Kasi nakita na niyang walang laman yung tomb. Kaso umiiyak pa rin siya. So, isang reason po, after why there is life after resurrection, taliwas sa paniniwala ng iba na ang resurrection is the ending, Jesus is still alive, mga kapatid. Rest in His power. Alam niyo po ba, minsan pagod tayo, pero ang Diyos di napapagod. Oo. At isa po ang resurrection na proof that there is nothing God cannot do. Wala pong kaya niya, mga kapatid, ang lahat ng bagay. Sa Mark 16:4, and when they looked, sabi, they saw that the stone was rolled away, for it was very great. And in Matthew 28:18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. So, we may not have it all together, lalong-lalo na kapag yung mga sinasabi ni Sister Ben kanina na sitwasyon na parang out of our control o mahihirap. Pero, the Lord, ang Diyos kaya niyang, actually, He holds everything in His hand, mga kapatid. Kaya yung hindi natin kaya, kaya ng Diyos.
Tapos po, instead of focusing dun sa mga inabilities po natin, rest in God's supernatural ability. Kasi alam nyo, nung pagbangon po niya sa kamatayan, iyon po ay isang pagpapatunay na walang hindi kayang gawin ng Diyos. Hanggang ngayon, mga kapatid, that still applies. Hindi ho yun nung unang panahon lang. Ngayon po, nag-a-apply pa rin po yun na kayang gawin lahat ng Diyos. Hindi ba napatunayan na po natin yan sa mga buhay natin? Tapos sa mga pang-araw-araw na pangangailangan natin, sa mga sitwasyon natin, nagmimilagro pa rin po ang Diyos. Huwag po kayong maniwala doon sa mga nagsasabi na tapos na yung miracles. Kung ayaw mong maniwala sa miracles, talagang walang miracle na mangyayari sa iyo. Pero because He is risen, He is still alive, then miracles still happens, mga kapatid. Hanggang ngayon, ganun pa rin po yun. Alam nyo, kapag kasi hindi ka na naniniwala na siya ay buhay, na pwede ka pang mag-rest in God's power, magiging magulo yung pag-iisip mo. Kasi yung kaalaman natin that He is alive and we can rest in His power hanggang ngayon, yung pa rin yung the same power na nag-ooperate sa ating lahat ngayon, that creates peace in our lives. Kaya nga tayo hindi natataranta, kaya nga tayo grabe na yung nangyayari sa atin, kalmado ka pa rin, kasi nag-create ng kapayapaan sa puso natin yung ating kaalaman na ang Diyos ay buhay. Kaya pwede ka pa rin mag-rest sa ability niya, sa power niya. Oo, believe mga kapatid na, kasi alam nyo, when we rest in God's ability, or power, nagre-release siya ng power niya para mag-work sa buhay natin at sa mga sitwasyon natin. The moment that you rest in God's ability and power, yun ang mag-work sa sitwasyon na meron ka. Mahirap ba yan, kapatid? Kayang-kayang gumawa ang Diyos dyan. Kasi kapag nag-rest ka sa own ability mo, hindi ka na maniniwala that He is able. Sasabihin mo, I can do it. Di ba? Parang Nike, you can do it. Pero if you rest in God's ability, ang pinananahanan mo lamang ay yung abilidad ng Diyos. Sunod na dahilan, God's promises are still true after the resurrection. So find one to hold on to, mga kapatid. Alam nyo, bilang people of faith, ang realidad po natin ay nakasalalay sa mga pangako ng Diyos. Nag-a-agree po ba kayo doon? We literally live on God's promises. Kaya nga paggising mo pa lang sa umaga, yun ang dahilan kung ba't humihingi ka ng word kay Lord. Kasi naniniwala ka na yung araw mo na yun ay nakasalalay doon sa salita ng Diyos na ibibigay niya sa iyo. Kaya nga 'di ba pagka ang maghapon mo, halimbawa, lumabas ka ng bahay, simangot ka, nagalit ka, nagwawala ka. Di ba laging sinasabi, siguro wala kang word. So we literally live on God's promises. Kaya nga kadagalaw natin ngayon, Lord, ano pong gagawin ko? Ba't nahingi ka ng word ngayon? Dati hindi naman. Dati naman kung ano lang ang binalak mo, pinlano mo sa maghapon, yun ang sinusunod mo eh. Ba't ngayon hindi na? Because we live on God's promises. Ngayon, ano ang mangyayari pag wala kang salita ng Diyos na pinangahawakan? Di wala kang pupuntahan pagdating ng time na, alam nyo mga kapatid, kapag ka ang tao ay nakaka-experience po ng sakit, nagkakaroon siya ng wounded heart. And a wounded heart establish a false belief on God. Oo, a wounded heart sometimes establish a false belief on God. Bakit ka mo? Di ba, kagaya nung sinabi ni Sister Beng, na-disappoint ka kasi yung ine-expect mo, hindi nang nangyari. So, magkakaroon ka ngayon ng wounded heart. At nagkakaroon ka ng maling paniniwala tungkol sa Diyos. Hindi lang sa Diyos, pati sa ibang tao. Minsan pati sa sarili mo. Ang problema, we live in a fallen world. People will disappoint you. Circumstances will leave you discouraged. Di ba? Ang mundo punong-puno ng mga bagay na sasaktan ka talaga.
Ano na ngayon ang gagawin mo? Kung wala kang salita ng Diyos na pinanghahawakan, you will start leaning on lies rather than on God's promises. Maniniwala ka na sa mali eh. Anong kamalian yon? Sasabihin ng mga tao, oh, ikaw pa naman nagsisimba ka, nasa simbahan ka linggo-linggo, tapos biglang pinabayaan ka na ng Diyos. So kung wala kang salita ng Diyos na pinangahawakan, ang mangyayari, papaniwalaan mo yung kasinungalingan na sinasabi sa iyo ng ibang tao. Hala, may cancer ka, katapusan mo na, mamaalam ka na. Na as if lahat ng may cancer namamatay. Di ba? Hindi naman. So kung wala kang salitang pinangahawakan, mag-uumpisa ka ng maniwala sa kasinungalingan. Kaya napaka-importante po na meron kang salitang pinanghahawakan. Kasi alam niyo po, kapag yung beliefs natin, yung mga paniniwala natin ay naging rooted na sa kasinungalingan, it creates fear. Doon tayo nagkakaroon ng takot. Kasi wala kang katotohanan ng pinangahawakan. Kaya pagka minsan, inubo ka lang. Sasabihin, lo, may COVID na ako, may pertussis na ako, mamamatay na ako. TV pa lang. Di ba? Kasi pag nag-umpisa ka talagang maniwala sa kasinungalingan, mag-uumpisa ka nang magkaroon ng takot. Kailan lang ba tayo tumapang, mga kapatid? Kailan lang tayo naging matapang humarap sa buhay? Nung nakilala lang natin si Lord, nung may salita na tayo. Kailan lang ba tayo natutong umiti kahit may mga sakit tayo? Nung may word of God na naririnig tayo. Kailan ba tayo nagbago? Nung may salita ng Diyos din na narinig tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, all believers literally live on the promises of God. Kaya kung wala ka nito, mahihirapan tayo, mga kapatid, na wala. And one thing about God, kaya ka dapat mag-rejoice, is because God is a promise keeper. Merong kantang naririnig ako, Waymaker, miracle worker, di ba? Promise keeper. May kantang ganon. Oo. That is who you are, sabi. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Nakalimutan ko yung kanta. Basta yun, nakalagay. That is who you are, sabi niya. That is who you are. So ang Diyos, kaya niya po tayo gustong mag-hold on to sa mga promises niya dahil wala po siyang pangako kahit isa na hindi niya tutuparin. Kaya nga po niya binigay yan sa atin eh. Habang tayo po ay nasa mundong ito, binigyan po tayo ng Panginoon ng mga promises to hold on to kasi ang mga promises ng Diyos will grow our faith. Papalakasin ito ang pananampalataya natin. Kaya may mga pangako siyang binitawan. At ang tao, pag nangako, tinutupad din naman. Pero meron ding hindi. Di ba? Pero ang Diyos, ang nangako sa atin, He who promises is faithful. Kaya asahan mo na kapag ka pinangakuan ka niya, alam nyo, ang nangyayari lang sa atin, bumibitaw tayo kaagad. Kaya minsan nasasabi natin, parang di naman lahat. Parang di naman lahat yata ng pangako tinutupad. So sinungaling ang Diyos. Hindi po siya pwedeng magsinungaling. Kaya lahat ng pangako niya, tinutupad niya. It may not be on your time frame, pero sa time frame niya, tutuparin pa rin niya lahat yan. Paano kung wala kang pangako? Yun ang mahirap. Wala kang pinangahawakan. Di ba malakas ang loob natin? Promise mo sa akin yan. Di ba, Kuya Ernie, sasabihin sa'yo, promise mo sa akin yan, pag mamamatay ka, iwan mo sa akin cellphone mo.
Di ba? Bakit malakas ang loob nilang magsabi ng ganun? Kasi pinangako. Tapos ikaw naman, abang ka ng abang. Kaso hindi siya namatay. Oo, lampas na siya sa taning na nilagay niya sa sarili niya. Oh, malamang yung cellphone na pinangako niya sa'yo, by the time na mamatay siya, sira na. O kaya, outdated na. Ang masaklap daw sabi ni Jam, baka nauna pa yung pinangakuan. Hindi ba? So, bawat pangako ng Diyos, tinutupad niya. And after the resurrection, tinutupad pa rin niya, mga kapatid, hanggang ngayon. Tinutupad pa rin po niya ang kanyang mga pangako. So, hindi ka ba matutuwa? Meron kang tagapangako na tinutupad ang lahat ng pinapangako. Next. After the resurrection, mga kapatid, ang Diyos, God still uses fishermen. So, follow Him. Sabi ko nga sa inyo, resurrection is not an ending. Sa iba kasi, nung na-save, natapos na. Ang nangyari, nag-BSDU. Our risen Savior calls us to follow Him. So, wag ka lamang pong sumunod sa Kanya pagkatapos Kanyang iligtas, tapos na, hindi po. Sumunod ka rin kay Lord. Alam nyo ba, nung si Peter, by the shore of Galilee, napakadali lang ng sinabi ng Diyos sa kanya. Sabi lang niya, follow me. At yun lang ang kailangan ni Peter, na hanggang sa mamatay siya, yun lang ang ginawa niya. Sinunod si Kristo. Tayo, mga kapatid, iniwan natin lahat. Kayo lang pala. Di pa pala ako nagtrabaho. Iniwan nyo yung, karamihan sa atin, may mga trabaho nung tinawag ng Diyos. Ba't mo iniwan yun? Yung trabaho na yun. Sabi sa'yo ng Diyos, follow me. Di ba? Yes, Lord. Hanggang ngayon, mga kapatid, ganun pa rin. Ginagamit pa rin po niya ang mga ordinaryong tao para ilapit ang mga marami sa Kanya. So, still follow Jesus. Hindi po natatapos sa resurrection. Hindi po porque si Kristo'y namatay, siya'y nabuhay, tapos pumunta sa langit, tapos na. Hindi na natin kailangang i-follow. Hindi. Hanggang ngayon. Ano pa sa palagay niyo po ang ginagawa natin? Ilang taon na tayo dito sa Comfy. Ilang taon na tayo na naglilingkod kay Lord. Pero dahil sinabihan tayo ng Diyos, follow me, ang sagot natin, I will follow you. Follow you wherever you may go. Mukhang maganda mood ng Liz ngayon, ha? Hello daw, hello. Yan. So sa John 21:19, sabi, when he had spoken this, he said unto him, follow me. Mga kapatid, baka mamaya sinasabihan ka na ng Diyos, follow me. Ang sagot mo kay Lord, parang sagot mo sa nanay at tatay mo, wait lang. May ipalilibing pa ako. Wait lang. Asikasuhin ko pa lang yung business namin. Wait lang, bagong kasal ako. Wait lang. Sasabihin ko muna sa nanay at tatay ko. Yan. Baka mamaya, mga kapatid, maunahan pa tayo ni Whoopi Goldberg. Hindi nila nakuha. Hindi na napanood. Oo. So, ginagamit pa rin po niya tayo, mga kapatid. Kaya magdala pa rin tayo ng mga tao. Tapos, the gospel still saves. Even after the resurrection, mga kapatid. Keep sharing it. Alam nyo, parang yan ang nakakalimutan natin. I-share ang gospel. Alam nyo, si Minister Jerry, kahit ganyan yan, ganyan talaga yan. Maano siya, masipag siyang mag-share. Masipag siyang mag-share sa mga tao. Si Pastor, ganun din. Si Pastor, pagka nasa isang lugar kami, tapos nawala na sa likod ko, ibig sabihin may kausap na yun. Sinishare na yun. Si Minister Jerry, ganun din. Nung nagpunta kami ng Bicol, huwag kong tatawa.
Ano yun? Sinyera niya talaga yon. Kayo masama isip nyo. Oo, kasi nung yung maghapon namin, pagod na pagod na. Sabi namin, pumunta tayo dun sa hot spring. Hot spring. Alam niyo, pagpunta namin doon, lumipat kami, nauna muna kasi hindi masyadong mainit. Kasi doon merong hindi masyadong mainit, tapos mainit, tapos mainit na mainit. Sabing ganon. Doon muna kami sa hindi masyadong mainit. Tapos lumipat na kami doon sa mainit. Tapos nung nasa mainit na kami, parang si Mr. Jerry lang ang wala ah. Nang si Mr. Jerry, naiwan pala siya doon sa hindi masyadong mainit. Kasi meron dong isang mama, sinishare niya. Kaya nung, di ba hindi ka pwedeng magtagal sa mainit na mainit? So, lumipat na ulit kami doon sa hindi masyadong mainit. Pagdating namin doon, nandun pa rin sa sinishare niya na pala yung mama. Inabutan na namin yung brother doon na nung paglusong pa lang namin, inabutan na namin yung brother na yon. Ano nga yun? Sabi niya, kung gusto niyo po ng mas mainit, sa kabila po, kasi dito hindi masyadong ganyan-ganyan. Nakalipat na kami, nakabalik na kami, si Mr. Jerry nandun pa. Tapos inabutan na namin siya na nagpe-preach na dun sa mama. Tapos nagpalitan na sila ng cellphone. Sabi niya, pumunta ka bukas, meron kaming LSS sa ganito, sa ganyan. Tapos, na-message mo na ba siya? O pagpunta ni Minister Jerry doon, tatawagan daw niya. Sasabihin niya na mag-evangelize doon sa kanila. Masipag siya. So, ang Diyos mga kapatid is still in the business of saving lives. Even after the resurrection. Kaya, let us keep sharing the Word of God. Alam nyo, na-consider nyo po ba mga kapatid na pinakamaraming believers ang napunta sa Panginoon after the resurrection? Not because, iniwan sa atin ng Holy Spirit, yes. Pero alam nyo ba na yung Holy Spirit, ginamit din yung pangyayari tungkol sa Christ crucifixion and resurrection na fresh pa sa kaisipan ng mga tao noon, yun din ang ginamit ng Holy Spirit para ma-encourage sila na mag-rejoice. Kasi biro mo, after the resurrection, ito nga yung dapat na magandang hikayat sa mga tao. Kasi nung panahon ni Kristo, panahon ng mga disciples, ito yung pinakamaraming numbers of converts after the resurrection. Biro mo may namatay, yung Diyos na ayaw nilang paniwalaan noon, at sinasabi na sa kanila noon na ako'y mamamatay, pero after 3 days, babangon akong muli. Hindi man nila pinaniwalaan yun eh. Maski nga yung mga kasama palagi ni Kristo hindi naman nila pinaniwalaan yun noon eh. Kaya nga nag-iiyak sila, di ba? Si Peter nga, pinipigilan pa na mag-undergo si Lord, dapat niyang i-undergo Pero sinabi naman ni Lord sa kanila yun bago siya mamatay. At sinabi na rin naman niya sa kanila na mabubuhay akong muli. Tignan mo, hindi naman siya pinaniwalaan. Even yung mga kasama niya palagi hindi naman siya pinaniwalaan kasi kung paniniwalaan siya, pipigilan ba ni Pedro yun? Tatapyasin ba niya yung tenga nung kumukuha kay Lord? Kasi kung naintindihan mo at pinaniwalaan mo si Kristo dun sa sinabi niya sa'yo, sasabihin lang nila, sige lang, kunin nyo. Mabubuhay din naman after 3 days yan kahit patayin nyo. Diba? So, yun po mga kapatid. Ngayon, the gospel still saves. Keep sharing it. Halimbawa po, si Pastor Rafi kahapon naiyak siya sa tuwa. Kasi di ba, magkakaroon na ng virtual prayer meeting doon sa mga anak niya. Tayo po ba mga kapatid ay meron pang mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala kay Lord? The gospel saves. Paniwalaan natin yun. Kung the gospel saves, pwedeng maligtas yung mga mahal natin sa buhay. I-share lang natin ang gospel. At isa pang ibig sabihin nito, mga kapatid, na the gospel still saves. Hindi lamang po ito doon sa mga bagong mga kaluluwa na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Baka mamaya, meron kayong kakilala na kasama natin dati, tapos bigla nang hindi umattend. Tawagan natin. I-text natin.
Meron ba tayong mga kapatiran na hindi na uma-attend? Alam ba natin kung ano nangyari sa kanila? Do we care enough para i-follow up natin sila? Na, sister, namimiss na namin kayo. Alamin natin kung ba't hindi sila uma-attend. O sinasabi natin, mo na matanda na yan. Alam na nila. Nauna pa sa akin kay Lord yan eh. Hindi naman po magastos yung yung text message. Di ba kung ano-ano nga pinagpo-post natin eh. Yun pa kaya, follow up lang, isang text lang. Wala namang bayad sa messenger, may message mo lang. Sister, kamusta ka na? Brother, kamusta na po kayo? Namimiss na namin kayo ah. Hindi na namin kayo nakikita. O kaya, meron po ba tayong problema? May maitutulong po ba ako? Gawin natin yun mga kapatid. Minsan nakakalimot tayo sa ganyan. Lalong-lalo na po doon sa mga members of our family. So ano po ba ang nagiging dahilan kung bakit after the resurrection parang bumaba rin yung spirit natin? Narito po ang ang mga dahilan kung bakit kailangan pa rin po tayong mag-rejoice even after the resurrection or even after Easter. Ang buhay after Easter still continues. Ang totoo niyan, dapat nga po after resurrection each year, lalo kang nag-iinit. Kasi mas naiintindihan mo kung ano ang ginawa nito sa'yo at kung ano ang kahulugan nito sa'yo. Bakit ganun? Nawala na yung nawala na yung, para ring yan, yung insulin spike, na pagka nag-breakfast ka, siya nga pala, mga kapatid. Oo, alam nyo, dahil kasi ako, di ba tumataas ang sugar ko? Dami-dami kong mga nire-research na ganyan. Tapos, meron akong isang na-encounter na parang studies din nga siya na gano'n, no? Alam mo, nag-work. Sabi niya, ang breakfast daw, wag mong yung usual na breakfast na ginagawa natin. Yung high carbs, thinking na it will give you energy the whole day. Sabi niya, ang breakfast na gagamitin mo dapat ay actually low carb, savory breakfast, like an omelette na may gulay. Oo, kasi kung ano daw ang unang kakainin mo sa umaga, yun ang magdidictate ng hunger mo the whole day. Kaya pag kumain ka ng carbs, ang gagawin yan, mag-spike yung sugar mo. After 2 hours, bigla siyang bababa. Sasabihin mo, nagugutom ako. Dahil gutom na gutom ka, kahit ano kakainin mo. So sabi niya, ang galing nga mga kapatid. Tapos, meron siyang mga hack, para lalong-lalo na to sa mga mataas ang sugar. Kasi di ba ako, pinapainom na ako ni Doc ng ng metformin kasi pre-diabetic na daw ako dahil nga ayaw bumaba ng mas bababa sa 120 yung sugar ko. Tapos alam nyo, sabi niya, pag kumain ka na ng tanghali, unahin mo ng vinegar. Vinegar. Any kind daw. Pero didilute mo siya sa water. Tapos, after that, isang kutsara lang daw sa isang malaking baso. Ganyan. After that, ang unang kakainin mo is yung gulay mo. Kasi yung fiber daw sa gulay, ikokot niya yung lining ng intestine mo. Tapos yung protein mo. Sabi niya, mahirap din naman talagang daw mag-iwas sa sugar. Sabi niya kasi, you are eating it not for healthy reasons, not for health reasons, but for pleasure. Tama. For enjoyment daw yun. Sino ba naman daw ang ayaw ng enjoyment and pleasure, di ba? So sabi niya, ang idea daw doon, dahil na-coat na ng vegetables, yung iyong lining ng bituka mo, yung sugar na iti-take mo ay hindi na mabilis na sasama doon sa blood mo kaagad. Kasi meron ng coat yung iyong lining ng intestine mo. Di ba? So,
dahil sa hindi ko kayang uminom ng tubig na merong vinegar, sabi niya, you take your vegetable with vinegar. Kaya gumawa ako ng ensiladang pipino. Pipino, nilagyan ko ng suka. Yun na muna yung inuna ko. Tapos, alam niyo yung rice talaga eh. Kung papaanong rice is life, ganun ding rice is not life. Alam niyo, yung sugar ko for 2 days, 113. From 128, naging 113 na lang siya. Oh, kung ayaw nyo naman, okay lang din. Sinishare ko lang naman yung mga natututunan ko at tinatry ko na nagwa-work. Sabi nga ni Doc, masama ba yun? Sabi ni Doc Mon, pag nagwa-work sa'yo, bakit ko sasabihin masama? Yan din naman ang gusto namin, mga doktor, umayos ka. So kung umaayos ka raw sa ginagawa mo, ba't niya ipatitigil? Yun si Doc. Diba? So, thank you, Lord. Yun lang naman, mga kapatid. Oo. Si Pastor kasi, kumain siya ng tinapay. Bukas, sa susunod, sasabihin ko sa inyo kasi, ang aga niya kasing gumising. Hindi ko naman kayang gumising ng alas 4 para magluto ng itlog. Oo, alas 4. Kasi natutulog siya alas 7. Hindi ko naman kayang gumising alas 4 para pagluto siya. So kumakain siya ngayon ng tinapay. Alam niyo, tinignan namin. Ang kinain lang niya kanina ay kape. Ininom siya ng kape with stevia. Tapos kumain siya ng ilan, Beb? 2 naman pala kasi, kaya naman pala. 2 pisngi ng tinapay, nilagyan niya na yan ng butter at saka cheese. Pagkuha ko ng sugar niya kanina, 242. Oo. Kasi lang siya, nasa 147, ganon. Pero nung kumain siya, naging 242. So ganon ka, yung pag-spike yung kinain niya, ganon ka grabe. Alam nyo, panoorin nyo yung mama sa Facebook na diabetic na nagbablog siya. Nakalimutan ko yung pangalan. Meron siya rito, yung patch. Oo, meron kasing ngayon sa Amerika na patch yun. Parang ididikit mo, nakadikit na yun sa skin mo, naka-embed siya sa skin mo, hindi lang siya nakadikit. Kumbaga meron din siyang mga nakaganon, na maliit na, kung ano man, nakakapit yan. Tapos good for 1 week yata yun or 2 weeks. Hindi ka nagpiprick everyday. Nakaka-connect yun sa cellphone mo. Tapos, tumutunog yun. Tumutunog yun. Every time nakakain ka, tutunog siya. Kasi, tas sasabihin niya sa'yo kung ilan na yung sugar mo. So, ang ginagawa niya, nagbablog siya. Kakain siya ng ganito. Tas after mga, an hour or 2 hours, kukuhanin niya yung sugar niya. Titignan niya kung gaano ang spike ng sugar niya doon sa kinain niya. At one of his blog, di ba napunta na tayo sa health? One of his blog, mga kapatid, ay tinry din niya yan. Ang ginawa niya, naglagay siya ng 1 kutsarang apple cider vinegar sa kanyang tubig. Uminom muna siya ng 1 basong tubig. Pagkainom niya, kumain siya ng pizza. So, kumain siya ng pizza, ni-record niya, ang tinaas ng kanyang, ng kanyang sugar is 67 points. Nung kumain siya ng walang vinegar pizza. Tapos, kinabukasan, tinry niya ulit the same pizza, but this time with a vinegar na nasa 1 basong tubig. After 2 hours, pagkuha niya, ang in-spike lang ng kanyang is 37 points. Sobrang na yon, low GI na raw yon para sa diabetic is 37. Mababa na daw po yun. So, di ba? Nakakaganda. Ba't di mo gawin kung makakaganda? Tapos wala namang gastos. Nasa kusina mo lang naman yan, di ba? Pero kung ayaw mo, okay lang din naman. Wala naman tong pilitan. So, napunta tayo sa health, mga kapatid. So, after the resurrection, may buhay, mga kapatid. Kaya, let us continue
yung ating buhay na wag mawala sa ating kaisipan ang tungkol sa resurrection. Kasi ito po ang pinakapundasyon ng ating Christianity. After the resurrection, there is still life. Marami pa rin kaluluwa na kailangang dalhin sa Panginoon. Yung ating mga na LSS sa Bicol, ifa-follow up ni Minister Jerry pagpunta niya. Marami pa rin pong mga tao na po pwede nating ilapit kay Lord. Hindi po tinatapos ng Resurrection Day ang ating gawain para sa Panginoon. Hanggang sa tayo ay kunin na niya at makasama siya. Doon lang po yun matatapos. Actually, hindi pa rin natatapos dahil pagdating sa langit, sabi sa Revelation, magpupuri ka pa din. Meron ka pa din gagawin. Kasi nga, gusto natin ng eternal life, so yung gawain natin na magpuri sa Panginoon, eternal din yan. So ibalita natin yan mga kapatid. Kung may nanlulumo, tingnan mo yung katabi mo, malungkot ba? Masaya ba? Hindi nga malungkot, masaya ba? Hindi na daw maintindihan. Hindi maintindihan. O, mapupunta ka doon sa senior ni Beng. Hindi niya naintindihan, kaya buhay na discourage pa rin siya. Buhay na ang Diyos, empty na yung tomb, buhay na si Kristo, siya, patay pa rin. Patay pa din. So, walang dahilan para maging malungkot. Walang dahilan para manghina sa pananampalataya at manlamig. Dahil ang Kristo na pinagsisilbihan po natin, ang Kristo na kilala natin at pinaniniwalaan natin, ay siya pa rin Kristo noon, ngayon, at magpakailanman. Yan. Sa baon na yan, mga kapatid, enjoy the rest of the day with that knowledge. Thank you, Lord. And to end this po, meron tayong new song of the week, Mananatili. Composed po ito by Sister Mitzi Jokno. Arranged by Brother S.J. Garcia and interpreted by Sister Camille Nokum. God bless you, mga kapatid! Araw-araw, ikaw ang nasa puso ko. Araw-araw, ikaw ang nasa isip ko. Araw-araw, 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 ikaw ang hanap ko. Araw-araw, ikaw ang ligaya ko. Araw-araw, araw-araw. Dumaan man ang bagyo, makakayanan ko, pagkat salita mo ang laging hawak ko. Dumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, pagkat ikaw, Jesus, kasama ko. Araw-araw, ikaw ang nasa puso ko. Araw-araw, ikaw ang nasa isip ko.